Ni hao! Kamusta po kayo? Ako po ngayon ay nasa Beijing, no? Ako po ay a-attend doon sa pagpupulong ng China International Corporation, no? At ang pag-uusapan natin ay paano mapapabuti ang relasyon ng China at ng Pilipinas sa panahon na napakainit ng relasyon nito dahil nga sa West Philippine Sea. Well, sa susunod na broadcast ko, iyan po pag-uusapan natin. Pero magsusumbong po ako. Alam niyo, yung flight ko alas 6 ng umaga. Nagising ako ng 4 o'clock para nga umalis ng bahay ng 4:30 na makarating ng 5 o'clock sa airport dahil 1 hour before. Alam niyo bang na-delay kami ng isang oras? Sayang yung gising ko ng alas 4. Bakit? Hay nako. Nasira po ang computer system ng airport. Ang gulo-gulo sa airport kaninang umaga. Mantakin ninyo, yung ating airport, meron ng daga, meron pang surot, meron pang brownout, voted as one of the 5 worst airports in the world, at kanina, hindi pa gumagana ang check-in system. Alam nyo bang sulat sa kamay ang boarding pass? Walang pagkakaiba doon sa lisensya na ini-issue ngayon. Napapil na lang na parang typewritten. Ay nako, iba talaga ang bagong Pilipinas. Dati plastic ang ating mga lisensya. Dati gumagana ang computer system sa check-in ng eroplano. Ngayon, sulat kamay na lang yan. At dahil nasira nga yung computer system, syempre na-delay pati yung mga bagahe dahil yung security system na computerized hindi rin gumana. Naku, pandemonium po kanina sa airport. Ay mantakin ninyo ha, dumating ako ng 4:30. Punong-punong-puno ang lobby ng airport kasi nga po, lahat yung mga naunang flight na-delay lahat dahil sulat kamay ang check-in. Naku, kailan ba tayo magtsatsaga dyan sa airport na yan? Nakakahiya. Kung hindi daga, hindi surot, hindi brownout, sira ang computer system. At kung hindi naman yon, ang problema naman ay yung mga nangangain ng pera matapos mangupit. Naku, di ba nga po, kailan lang, meron na naman Englishman na nawalan ng wallet dyan sa x-ray machine. Hay, naku, nakakahiya po dahil ang airport ay mukha ng ating bansa sa buong daigdig. Bagong Pilipinas. Hindi natin sinabing mas mabuting bagong Pilipinas, po pwedeng mas palpak na bagong Pilipinas. Pero, konti na lang po pagtitiis natin. Dahil ang alam naman natin, sa wakas, tatanggalin na sa kamay ng DOTR at ng Airport Authority ang ating Manila International Airport. At ito'y mapaprivatize na. Abay, mantakin ninyo ha. Inaasahan ng lahat, ang mananalo dyan ay yung grupo ng Manila International Consortium na pinamumunuan, sino pa? Ng Aboitiz, alam natin, napakalapit ngayon kay PBBM, at saka ng may-ari ng PAL, at saka may-ari din ng Cebu Pacific. Sila'y magkakasosyo, ay yung Manila International Airport Consortium. Abay, natalo po sila ng grupo ng San Miguel ni RSA. Ang basihan po ng bidding kung sino ang pinakamalaking kita na ibibigay sa gobyerno. E mantakin nyo, nasyakang lahat dahil ang binigay na offer ng gobyerno ay 82% ng lahat ng kita ibibigay ng San Miguel Consortium kasamang Incheon International Airport sa gobyerno. Kung ikukumpara ito dun sa bid ng mga Aboitiz, ng mga Lusutan Group at ng Gokong Wei Group, 25% lang ang ibibigay nila. Alam nyo, hindi talaga po pwedeng magpatalo dyan si RSA. Bakit? Siya yung gumagawa ng bagong airport sa Bulacan. Ang problema, tignan nyo yung nangyari sa Clark Airport. Napakaganda. Pero habang nandyan po ang Ninoy Aquino International Airport, hindi talaga lilipat yung mga airlines doon sa mas maganda at mas maluwag na Clark International Airport. Kaya nga po, para sa PAL, para sa Cebu Pacific, para sa Aboitiz Group, dapat makuha nila yung NEA kasi ang hinihingi talaga nila 25 years na kontrata. Kapag 25 years, malulugi naman si RSA dyan sa Bulacan. Dahil kung 25 years palilipat ang mga airlines dyan, kailan pakikita yung napakamahal na airport na ginagawa ni RSA. Kaya ako naintindihan ko, ang bid ni RSA was a bid to win. Mantakin ninyo, 82% ng kita ibibigay ni RSA sa gobyerno. Talaga namang nawindang sila. Ang balita ng aking mga chismoso dyan sa DOTR, syempre nag-attempt ang mga kalaban ma-disqualify si RSA. Pero alam naman natin si RSA, he is determined to get that airport. Dahil hindi po pwedeng mag-exceed ng 15 years ang buhay niyang privatization niyan. Kasi pag more than 15 years, hindi na magiging viable yung kanyang Bulacan Airport. At
Ako naman po, palagi akong lumilipad dyan sa airport na yan pag ako'y nagbibista sa Angeles na naka-helicopter, ay talaga naman pong patapos na yung reclamation. Ang tingin ko po, magsisimula na sila ng civil engineering work. So ibig sabihin, siguro, ready na sila in 5 to 10 years. Partial opening na yan ng airport, bagamat napakalaki po niya. At saka mga kababayan, kinakailangan na po natin ng bagong airport. Kanina po sa Beijing Airport, napahanga na naman ako, napakaganda, napakalaki, napaka-efficient ng Beijing Airport. At alam nyo ba, dalawang dambuhalang airport meron ng Beijing, isa napakaganda, shaped into a lotus flower. So yun yung kanyang mga iba't ibang tarmac, lotus flower, no? Napakaganda. At syempre, nandiyan pa ibang napakagandang airport. Nung isang linggo, nandiyan ako sa Russia, ang dinaanan kong airport, Turkey. Kauna-unahang beses ko nakita yung napakagandang Turkish airport. 5-star ang rating ng Turkish airport, no, ng Istanbul Airport. At bukod dyan, syempre, yung pinakamagandang airport sa buong daigdig, yung Changi. At sumusunod din dyan, yung Dubai at yung bagong Abu Dhabi Airport. Ay nako, kinakailangan talaga natin ng mas magandang mukha naman ng airport. Dahil yan nga po, ang unang-unang nakikita ng mga dayuhan, mga namumuhunan, at mga turista. Paano tayo makakainganyo ng mga turista kung nakakagat ng surot, kung nakakakita ng daga, kung nagba-brown out, at kung pumapalya ang computer system. Nakakahiya po. Ano ba yan? Wala talaga tayo sa world-class airport at nakakahiya na voted tayo as amongst the top 5 worst airports. Iba talaga po ang bagong Pilipinas. Bagong kahihiyan. Agree ba kayo? Disagree? Tignan natin ang ilang mga texters natin. Anong kanilang mga reaksyon? Tignan natin, ha? Si Havoc Buster, plano daw ni Mr. Vatrecto na ibenta ang lupa ng NEA for 6 trillion pesos. Thoughts, attorney? Well, kapag isasarado na yung NEA, talaga naman pong lilipat na sa Bulacan at pwede nang ibenta yan. At nakikita naman natin yung mga ibang airport sa Bacolod na dinevelop ng Mega World, sa Iloilo, yung lumang airport nila, napakaganda naman ng developments na nangyayari. So talaga naman pong kita yan para sa gobyerno. Darlene D. Suke, attorney, magkakaroon po ba tayo ng Republic of San Miguel? Pabor po kayo sa buong province of Bulacan ang gagawing eco zone? Well, sa akin po, nararamdaman ko na parang hindi malakas kasi si RSA sa gobyernong ito kasi nga hindi pumasa yung kanyang batas na giving him tax perks. Paano siya makakalaban sa Clark? Paano siya makakalaban sa Subic airports kung wala siyang the same tax perks dun sa kanyang airport, no? So sa akin, dapat magkaroon lang ng level playing field. Darlene D. Okay? Morbid Anghel, attorney, iyang pagbenta ng NEA Airport ay mapareho lang yan sa Fort Bonifacio na marami tayong naririnig na di baganda na dapat sana ang pera ay mapunta sa AFP modernization. Ngayon nga, alam naman natin, kinakailangan natin pakalakasin ang ating defense policy. No? So sana nga po, magka-contribute sa modernization ng ating hukbong sandatahan kapag binenta ang airport. Si Rene Mercurio, kung dati naalis na yan sa time ni Tatay Digong at Sec Tugades sa Warts Airport, ngayon back to normal. Kulang na lang tanimbala. Bagong Pilipinas na kasi kayo naman. Mamagya TV, ano po ba napabayaan na dapat tanggalin na yung namumuno dyan? Palitan na, makapal po sila dyan sa DOTR. Ang taki nyo, walang lisensya, walang plaka. Ngayon, Bulacan Airport, may daga, may surot. Pero nandun pa rin, napakamakapal ang mga mukha. Okay, nagpipilit pa rin. Pamela Pineda, kampante mga ahensya natin dahil sa walang pakialamang administrasyon, kaya bawat nakaupo, walang takot. Sana may miracle na pwede ulit maging presidente si Tatay Digong. Let's move on po. Ang asahan na lang natin ay ang presidency ni VP Sara Inday Duterte. Dahil hindi po malulugong Pilipinas, parang binibigyan natin ng freelance si RSA. Hindi naman po. Kasi 82% ng kikitain niya dyan sa NEA privatization, ibibigay niya sa gobyerno. Compared dun sa mga, yung NEA, yung MIA consortium na 25% ang offer nila. Okay? Vicente Esplana, good PM attorney, ano na bang nangyari sa Pilipinas natin? Parang wala ng gobyerno. Wala ng batas, sarili lang nila ang iniisip kung paano makakalamang sa mga Pilipino. I agree, ma'am. Ay, Vicente pala, I agree, sir. Okay? Si Pamela Pineda, napakinggan ko post-box ang press conference ng tatlong Kongs kasama si Erwin Tulfo. Kung nagsalita sila sa biyahe ni BBM, ay very positive sila unlike sa sinasabi ni Tatay Digong na namamasyal. Well, ang sa akin lang po, noong unang taon po, dinidepensahan ko rin ang pagbabiyahe na yan kasi kinakailangan siya magpapakilala.
Pero sa totoo lang po, tapos na po yung pagpapakilala. At saka bakit naman pati Czech Republic? Siguro Germany, maintindihan ko pa. Pero bakit Czech Republic? Wala naman halos tayong pakialam dun sa Czech Republic na yan. So, ewan ko ba. Anyway, Veronica Diego, mas maganda na rin si Ramon Ang ang namumuno dahil excellent lahat ng ginagawa at pro-Filipino siya kaysa mapunta dito sa bagoong Pilipinas. Hanga po ako kay RSA. Tingin ko ang isa sa pinakamagandang project niya ay yung connector na talaga naman pong, hay nako, solusyon sa traffic ng EDSA. Ako po, basta po pwedeng gamitin ang connector, hindi na po ako dumadaan ng EDSA. Kim Yu, naku, naglaro ang mga babait na animal sa airport, Attorney Harry Roque. Medyo kinagat yung kable ng computer. Oo nga hindi ko alam kung anong dahilan dyan. Nasayang talaga yung gising ko ng maaga. Nakakabwisit. Okay? Noel Watin, Attorney, paki-advise kay Kibuloy na magpakulong na lang siya kahit hindi na mapatunayan at may sala siya para baba na ang presyo ng bigas. Kayo naman, hindi ko naman ang hinalaman ng pagbaba ng presyo ng bigas sa pagkakakulong kay Pastor Kibuloy. Ratsky Ramos, super agree po, Attorney, bago Pilipinas, bagong kahiyan. Puro pagnanakaw na lang ang natupag sa administrasyon ng bagag na presidente ng Pilipinas. Ako, kayo po nagsabi niyan. Okay, Veronica Diego, kaya pinagpala si RSA dahil dami niyang tulong sa Pilipinas. Sana ganito lahat ang bilyonaryo sa ating bansa, may paki sa mga mamamayan. I agree. Hanga po ako kay RSA. Okay, Winston Santos, bakit wala po ang open the book sa Congress? Senate Attorney Roque, anong petsa na? Well, talagang hindi po nila bubuksan yan kasi syempre mabubuking sila. Ay naman. Okay, maraming salamat po ha. Actually, lumabas lang ako dun sa aking hapunan kasama yung aking host. Kaya nakakaya kung ako'y magtatagal ha. Pero, miski sandali lang po, tayo po ay nagkaroon ng pagkakataon ng Spokes Hour. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. At reporting live from Beijing, China. Ito po inyong Spokes ng Bayan nagsasabing, I love you, Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love. Bye.